promised earlier mga biya, subong nga hapon isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babay Ka. I'm sure no sa mga partners, stakeholders ang aton nga Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Kilala no ang aton nga bisita subong nga hapon. At syempre no kita sa media, isaman ini siya mga biyan sa always naton nga ma-interview sa mga nanuhay-tuhay nga mga programa sang aton nga DOH Region 6. And this afternoon mga agla, padalumon pagid nato ng aton nga pagkilala sa Chief sang aton nga Local Health Support Division sa DOH Western Visayas na si Dr. Mayan Soliva Santa Lucia. Ibaluon nato ng iyang journey sa pagiging isa ka doktor. Pag ano ba no ang mga programs and services sa idalom niya sang iyang division. I believe no yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita subong nga hapon si Dr. Mayan Soliva Santa Lucia. Hi Doc, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello ma'am, good afternoon. Yes. So, ginag-greet ko sa mayang hapon ang tanan nga followers ang sini nga weekly show. Isa ini kada ko nga privilege on my part and the part of the Department of Health Western Visayas nga maka-impart kita sa aton nga journey sa Department of Health. Yes, habagani natin Doc no always natin si Doc nga ma-interview no sa grounds especially sa mga programs ng ating nga DOH, but apart from the programs so sang ating nga DOH no sinugin man bala no si Dr. Mayan Santa o Soliva Santa Lucia. Sige Doc, una sa tanan no pwede mo bala ma-introduce sa nimo kaugalingon no ano na ikaw kalawig nga nagapangalagad sa atong mga Department of Health kag currently Doc no ano ang imong ginakapitan nga position or division dira sa atong man nga regional office? Doon mo ko yung edad ko ma'am now. So sa Department of Health 21 years na ako sa Department of Health Western Visayas. Before DOH nakaagi ako work sa Iloilo City Health Office. Na-assign ako sa Tagbak Haro 2 bilang medical officer, but before that sa hindi pa ako regular sa Iloilo City Health Office, gin-detail ako sa city sa Western Visayas Regional Blood Center. Yes. Ako, tungkol kaya mo ginauna nga program na handle ko. So all in all, pila na ko 21 plus 7 years, so 28 years in government service. Yes. Doc, was it really your dream no nga mangin isa ka doktor? Sorry, ako na ako choice is to be a lawyer. Ooh. But God's plan is not my plan. My plan is not God's plan. Pero second choice ko ang doctor. Yes. Ang doktor. Yes. So hindi meant to be nga ma-lawyer ako. Pero basi ko mag-retire kung man pwede mo. Pwede gid Doc. Yes, wala mo sa nga nag-eskwela pa nga after sang ina abing nga retirement amo sa eskwela. So pwede gid Doc Mayan. Pero Doc, ano ang imo nga kurso sa nga kolehiyo? Sang ako sang college, BS Bio. The West Visayas State College pa to that time. Then sang medicine sa West Visayas State University College of Medicine. Duwa lang gid ako na school ang Colegio de las Cias de Jesus ng West Visayas State University. Kagi man ako speech lab summer class sa San Agustin. Okay. Pero Doc, ano ang kumbaga ano ang magtulod gid sa imo nga instead of pursuing sa imo nga gusto nga mangin lawyer, nangin isa ikaw ka doktor, ano ang turning point nga halin sa kagustuhan mo nga mangin lawyer, nangin isa ikaw ka doktor? So actually, sorry wala naman ang parents ko. They didn't want me to go to a particular school na gusto ko. So, nambal ko, kung hindi naman lang nga school, hindi ko lang pag-state ha. Oh, okay. Kung lang gusto ko, slingkote ang second choice ko. Kaya in life, we need to have many options. Yes. Kahit saan gamay ko na dumduman, kung ginabutang ko sa autograph, giplauso sa unang autograph, yes. kaya Dr. Goodman. Dapat it's a subconscious mind ko to be a lawyer because my father was a lawyer. Okay. So, nanamiyan ako kay ka-challenging, but being where I am right now is God's will. Yes. So I have to try, di ba?
dapat ma-tried ka kung din ka planted. Yes. Pero Doc, in your more than 20 years in service na, do wala man ikaw naghinilso nga nanging isa ikaw ka doktor? Wala gid ako naghinulso tungod kay I found the public health which is very rewarding. So tama ka, rewarding ang public health kag I started from the ranks. Dahil sa nakanubo nga position as a medical officer 3. So after 15 years na promote as medical officer 4, and I have been into several clusters, sections. Pero ang pinaka-first lab ko again is disaster preparedness, health emergency, which I have handled for 8 years. And after that, na-transfer ako sa family health and nutrition section for 2 years. And after that, nakabalik ako sa disaster preparedness. Then, ang greatest love ko, nga masiling greatest love na pinaka-favorite is the violence and injury prevention program. Because I was able to build a very large network, the Violence and Injury Prevention Alliance. Kag dito ko nakita ang commitment, ang collaboration, cooperation sa multi-sectoral stakeholders. So that covered road safety, and that also covers drowning prevention, violence against women and palangga ginaton nga paborito ang work-related injuries Yes, nga yes. may pala ka to gina-interview ako sa isa ka blog pero puno pa bilog na media outlet ang na-interview sa akon, so nagdako ako sa iwas paputok campaign naton sa Department of Health. Yes. Doc, ining nga duhani mo bala ka choices no to be a lawyer and to be a doctor. Sometimes Doc ang ini no or ang ini nga profession of no gina dominate sa mga kalalakihan. Sometimes nga ginabala nimong imong mga parents nga gusto nimo mangin isa ka doktor, wala man sila or wala ka man nila gin discourage kay we know kung ano ka budlay no ang experience kag syempre ang journey sa pagiging isa ka doktor. Actually, ang mother ko medyo inculcate sa akon nga I will be a doctor someday. Ang mother, kaya chill lang na siya no, balay. Pero ang mother ko medyo sa akon. Ang English sila gin-impose, gin-encourage lang. Magkikita ka doctor, so ang brother ko nurse, who is now in the US. So, ara kami sa medical field. Yes. And before ako nag-division chief, nakaagi man ako handle sa health promotion unit ang cluster head. So, it's on to prevention, promotion, and advocacy of the Department of Health. Yes. Doc, sa mga kauturan nato no nga ti first time ikaw makilala no or wala pa nakabalo sa ato ni Local Health Support Division, ano ang mga programs nga inyong ginahandle under your division? Baka damos ang program sa aton nga division. So I handle the biggest division at the Center for Health Development. It has 7 sections. We call that section. So sa family health and nutrition section pa lang, mayara kita 12 ka program. I-mention ko lang ang top 3 Yes, na Doc. priority ni Secretary of Health Teodoro Herbosa, my mentor. So ang top 3, gina-prioritize natin ng immunization. So mayara kita nga indicator na kinanglan ang isa ka bata, fully immunized child. So 95% ang ato nga target. Sa nutrition naman niya, mayara kita nga second na siya nga priority program. Ang maternal health, ang among ika-third naton, that's under the family health. And I'd like to mention oral health. Ang program is actually also very important. So sa family health pa lang, isa ka section pa lang na 12 ka program. Yes. Ang isa section is EOH, which is the Environmental and Occupational Health. So ara dira ang top na priority ni Secretary of Health, which is the WASH program, the water sanitation hygiene, and the road safety. Surprisingly, mamangkot ang mga katawan tinga may road safety sa aton Department of Health. Tungod kay ang ika-5th na pillar is post-crash response. Nakalad siya sa health, kag may component siya nga non-health tungod kay ang nag-responde kung may mga road crash kita, ang aton nga mga MDRMOs, disaster risk reduction management offices, ara man dira ang Bureau of Fire, ara sila nga EMS, Emergency Medical Services na unit, kag ang aton nga PNP ara man dira. So, amo ni ang road safety collaboration naton gid with LTO, LTFRB,
ang aton nga NEDA, ang aton nga DepDev, no, formerly NEDA, kag ang Yes. aton LTFRB. Sa isa naman yan na section, sa infectious disease section, mayara kita pulo ka program. So could you imagine? And they also are handling the regional health laboratory unit. So we have 10 programs, and 2 of the top 8 programs are lodged in the infectious disease section, that is the TB HIV. So wala na to, kag may mga ano kita no, may mga award kita sa ato nga HIV program. Yes, no, yes. nakatap kita sa iban nga sa duha ka indicators, nakatap kita ka lang ato nga TB program kanami man. Kag ang Department of Health Region 6 may 3 kita nga mobile van. Yes. Nag-deploy na to, no? Kaya ang flagship program sa Department of Health is the Puro Kalusugan, wherein kita na yung gakadto sa komunidad. Eh, may mga tao nga wala sila gakadto sa RHU, Yes. wala sila ang good na health-seeking behavior. So they don't go to the rural health units. So the DOH goes to the community through our mobile van. So we have the TB van, which offers free chest x-ray sa aton nga Pumuluyo. That's the Consultayo van nga gindonate na siya sa isa ka NGO. And we have the Notel van, which is also our wellness clinic. So ang Notel van initially started with HIV screening. Tigma pa nga itong HIV mo, Yes. pa nga mga tao nga hindi pa mag-come out into the open. Yes. So mayroon kita nga screening, ginahimo nato ni siyang holistic approach. Nga sabihin, ang mga pasyente nga makadto sa aton nga mga medical mission, sa aton nga puro kalusugan nga mga activities, ma-examine sila bala. It's being proactive on the part of the DOH. Yes. It's active is finding Yes. for the TB program. Kay ang iba, ga-deny mo nga may mga symptoms sila. Yes, yes. So, kung mag-aarang TB ban, ang iba mo gidya kami na, na discover na sapwan nga may TB gid sila ya tungod sa amon nga free nga check x-ray. So, ano nga tawag na active case finding, no? Wala ka lang yaga konsulta sa tao nga may symptom, but you're being proactive. Yes. Ginapangita ninyo. Same man sa TB, no? May mga, sa HIV, kag may mga ginatag kita nga commodities. So, under na siya sa infectious disease section. So, sa non-com naman niya, sa non-communicable diseases, mayara kita 17 ka program. And 2 of these programs belong to the top 8 priorities of the Secretary of Health. So, we have the hypertension and diabetes. So, diri ni siya ang PhilFem screening, ang ginatawag ng PhilFem na screening, diri ni siya ginaobra sa Notel van naton. So, ang mga katawhan, no, aton ng mga patients, they can be screened for hypertension and diabetes. And I'd like to add nga mayara kita nga Notel Clinic sa Robinson, Iloilo. May clinic kita dito. It serves as our health and wellness clinic. So, mga followers natin, no, kung gusto ninyo magpa-check for HIV, for hypertension, for diabetes, pwede ka mo makakadto sa aton na Notel Clinic. Lapit na siya sa DFA. Yes. Sa department, sa DFA nga office. Ambot ano na gani, third floor na siya. Third Wala mo floor, third yes. Oo. Yan sa third floor sa aton. So aside from these 4 sections, nga sa diin nakalodge ang aton nga public health programs, meron kita nga health promotion and communications management bureau. So sila nang nakakonect sa media naton. Yes. Outlets kayong health promo naton may mga work streams, no. We have the HLI, the Healthy Learning Institution, na collab naton with the Department of Education. May mga healthy communities kita, healthy workplaces. We need to have mental health in the workplace. So, mabal ka mo ang mental health siya diin. So, mental health, which is very important, nakalagay siya sa 8-point action agenda sa aton Department of Health together with the health emergency, handa sa crisis ang aton nga disaster preparedness. So aside from this, under man sa division ang RESU, Regional Epidemiology, Surveillance Unit. So kung may disaster, kag bisan way man na disaster, every day may surveillance kita, may mga morbidity week kita, weekly morbidity week, Yes. nga naghambal sa aton, pila na daang dengue, pila na daang heart, foot, and mouth disease Yes. naton,
pila na daang aton nga mga cases no sa nagakalain nga disease entities, and of course we have the health emergency management onto prevention, mitigation, preparedness, recovery, and rehabilitation. Yes. So collaboration siya with other response agencies, pero dapat prepared kita para nga pag-strike na sa emergensya, sa disaster, naka-meeting kita sa ato ng mga partners. So ano na siya ang in a nutshell ang aton nga local health support division. Yes. Dok, handling all ang biggest nga chunk na sang atang nga DOH Western Visayas, kag being a woman, wala man ikaw, Dok, nabudlayan, Dok, sa sinining mo nga everyday nimo kung bagano nga responsibility dira sa DOH? Being a female, Yes, surprisingly, ang head namon dati sa health emergency, babae. Si former director Carmencita Banatin. Gimbus lang siya sa babae pagid. Kasi po ASEC na, no? Si ASEC Gloria Balboa. So, buong babae gyapon. Ang head ng ato ni health emergency, si Director Bernadette Velasco. Ang head naman niya sa Office of Civil Defense ang time na si health emergency, ako babae, si Director Rosario Cabrera. Yes. I know at kala niya siya. Ang mga regional directors ang DOH, more sila babae. Yes, yes. Hindi pala, more kilala mga lalaki man si Director Valencia. Ang sa time ko lang yan, manabsan ko yan kag si Director Subaan. Subaan. Yes. Oo. All the rest, babae. So, pwede kita handle woman power. Yes. Yung mga title sa program mo, babae ka. Yes. So, may time nga mabudlay man gid, no? Especially kung nag-start ka. Especially when I was with HEMS. I didn't have holidays. I didn't have birthdays because you could be recalled anytime. Especially when you have the Code White alert. You are under the Code White alert system, Code White. But silingon, kung may mga holidays like the Christmas, the Yuletide season, so naka-Code White na. Kung may mga dinagyang, kung may mga naka-Code White. So I have to be physically present at our operation center. Kag tanang yung disaster yang nag-agi sa Region 6, kay naka-transfer ako doon nakabalik ko sa HEMS. Basta may disaster, gani na timingan niya ako ang HEMS coordinator. Kung hindi gani ako ang HEMS coordinator, why isang nakatabo nga disaster? So, basi ano ako. Hindi ako Jay sa intern ko, no? So, I've been through Typhoon Frank, I've been through Typhoon Yolanda, I've been through the oil spill in Guimaras, I've deployed in the 7.2 earthquake in 2013 in Bohol. And it was only, would you believe, it was only less than a month apart from the Typhoon Yolanda. Chilling, waiting for the rain to come. During Typhoon Frank, we didn't have the operation center, but disasters bring opportunities. Because of the Typhoon Frank experience, we were able to improve our health emergency management system. And the oil spill, you remember the oil spill in Guimaras. I was a 2-week-old coordinator of EMS. So I didn't know what to do. Because I was not yet trained. Imagine, in 2 weeks, hindi ka pa yet trained. Ginagtatan na ni Guimaras oil spill. So, miningit kaya ako, no? Pero wala ka maging tagaan ni Lord. Challenges, hindi mo kaya. So, kinaya. And there were times that you really have to sacrifice your family time. Because you go home late at night, you have to stay harassed. You have to do overtime at the absence. So these are just some of the challenges that you have to go through, but it gives you a lot of self-fulfillment. It gives you a lot of satisfaction. And through time, your spouse is able to understand. Yes. Importante Doc, nga intindihan sang husband. And your children. Yes. So, you need to make up with lost time. So, you need to go on vacation. That's finding a balance between work and family. Because, frankly speaking, you need to work. For the family and for yourself. And it gives you a kind of
self-satisfaction nga nag-eskwela ka how many years? 10 years? Something in that you don't let it go into waste. Because being in the medical profession, you get to help a lot of people. So actually, one very specific example is when I was deployed in the Bohol 7.2 earthquake. I met this woman. She was not able to cry for days. She was so brought in the earthquake. But how fulfilling it was for me when I conducted psychosocial processing sa iya for almost 2 hours. She was able to express herself kag naghibi siya. So why ko yan nalipay? Tungod kay naghibi siya, nalipay ko yan because I was able to let out the emotions out of her. Because releasing your emotions, especially in critical incidents, during disasters, so when you encounter trauma, releasing your emotions is very important. Importante nga ma-release ang atong feelings kag ang emotions. So that's one of the what we call that unsatisfaction, maglakad fulfillment health. Ang pagka-bullying mo sa mga katauhan, because mental health advocacy, mental health program is top in my priorities because everybody needs mental health. Yes. Dok, we know no nga ang work, ang obra sa mga doktor naton, draining katama no. So paano ikaw, paano ka find time for yourself, ang me time nimo? I go to SM City almost every day. Hindi mo na siguro makawal mo, ma-specify ko. Yes. SM City. Sometimes sa Robinson, parang sometimes sa Festive Mall. Kilala na ko yung address sa supermarket, sa grocery, kilala na ko sa Watsons, kilala na ko sa department store. There was a time I left my grocery, 2 bags of grocery, so I had to call SM City. Yung ba, don't i-reimburse ka lang naman as tandaan mo pa kung ano to mo. Kung ano ako ginsitsitan sang burger nga nabilin ko. Wala mo siya, kaya mo ginaya ko nag-edad ka na, di ba? Di ba Kalipatan. Inflammation of the memory cells of the brain. So, once ko ay nga ginadok ako ni Masi ko ay man mayo magkakilala niyo ko mo yung ko udo siya ba niya udo ka kaya di bala umbos every day kung gina-invoice ko lang imagine isa ko lang so ano pa ito bakal ko man gulalain ko kaya di ko pangita ginawa ko cheese toast tapos nagpadali so and eating chocolates of course the dark chocolate sometimes hindi dark nga chocolate then you need to go on a vacation so you really need to go on a vacation as I'd like to encourage those working in government. We have the 15 days sick leave, we have the 15 days vacation leave. Ang iban bala ma'am, wala gagamit sa vacation leave. Kinalugunan sila kaysa ulit mag-retire. Mamonetize. Take a vacation, mamonetize na before retirement. Kaya ma-convert ni siya sa taas. So ako personal ko nga opinion, no? Kinanglan gidya may vacation ka. So on my 50th birthday, I went to Japan to celebrate my after my birthday 50th ko. Importante yung vacation. And of course, prayer is very important when you meet the challenges in life, in work, in your personal life. It's always good and it's always best to seek God first and pray that whatever trials, challenges you meet, He will find a way that you're going to, to rise victorious above all the challenges. So mental health, actually meron ang sandusin ng S. Ang Department of Health Advocacy start with letter S, your sleep. You need to have 6 to 8 hours of sleep. You need rest, you need mindfulness, yung mga exercises, you need music, you need sounds, you need mga sensation techniques like massage. There was a time na grabe ko may mga problems sa office. It's okay, ako yan ang kinetics. Ginagawa tayo ko. Si Dr. Yun. Gapa-massage ko yan. Kasi sampal nagkakulog ka, nagpamasahe, gatuluwa mo. Namadako ko pala ang ginagyan. Sa hems ako. So gatuluwa ako, sampal ginamasahe ko ba. So massage, shopping. Kung may kwarta, window shopping. Kung may kwarta, syempre shopping. So ako na nga mga ways of coping. Yes.
Dok, sa pila nimo ka years no, I know nga dugay pa dok ikaw ma-retire na dira sa DOH, but how do you want to be Hindi na lang remembered? ma-retire. Ay, lapit na lang. Pero how do you... 61 ako. 61 ako. Oh, 4 years na lang ganito. Hindi na lang. Hindi balaan nun. Kido ka young looking sa imo, Dok, no? Pero, You need to radiate. You need to have the inner peace in order to radiate. So, ang secret is inner peace. yes. And joy. Yes. Kung joy ka, you don't need tangible things. Correct. Para enjoy ka. Kung happiness, kinalaman chocolate para happy ka. Pero kung joy, it's something intangible. Bodo nagbalong na natin. Yes. Pero, Dok, before ka no, nga mag-retire, how do you want to be remembered dira sang imo nga legacy kumbaga sa DOH, serving for more than 20 years? How do I say it? Pwede ko siguro makambal modesty aside. As sa bumi na pagita na ako gyapon sa disaster preparedness kay kung madumduman nila ako ang mga health emergency, madumduman nila gayon ako. Hindi years ako kanami sa network na form Western Visayas Health Emergency Network. So actually legacy na gusto ko i-live i-billion sa tao. Yes. Pero subukan legacy na wala po ka-retire legacy na ang kwan. Yes, yes. May tatak siya kumbaga. Yes. Wala mo sa isa ka public service no, being in public health, kinanglan mag-retire ka. Makambal ka bilang ano ang legasiya nga nabilin sa Yes. DOH. Yes. Nagtatak bilang imo nga ginobra. So I know nga nagtatak siya tungod kay ginapangita ka ng yapon. Ti simple din ako pwede kay division chief nako. Pero once in a while nag-lecture ko, I get to be invited. At ang tatak man nga isa is the road safety. Kay ako na siya baby program ang road safety. At pahems na sugudan sa previous coordinator. Gin-continue ko. Pero ang dako gid nga ang bag sa HEMS is may course kami ni Secretary Ted Herbosta which is the Hospital Preparedness for Emergencies. It is an international course and we got to go to other countries to teach the course like for me I've been teaching the course in Cambodia, Vietnam, Laos, Pakistan, Thailand and India. So that's a big opportunity and that's one of the perks in being with public health. Kaya kung sa public health kaya you work with leisure. Diba? Kasi you work, then you go to places, you meet people, you meet different cultures, and you seek places. Di kung clinician ka, may clinic ka, may perks man na sila, na-travel man sila. Pero dako ay stress na may pasyente ka na napatay. Diba? So, ever since, wala ako sa inclination to be in private practice. Because I want to be in public health kay ang hobby ko talking. Ako ron, tatambal. Yeah. Pamakat ka ang sakwan, ang disaster preparedness ng TATA, road safety. And we were able to showcase our best practices in road safety in Adelaide, Australia in 2022. So they got to nag-invite na sila mag-submit ka sa abstract. So kung makapagka ang abstract mo, you get to present. And another passion is drowning prevention. It's also my baby. Baby na siya tawag naman kung ikaw gibalaan ko ikaw imo siya brainchild. Yes. Natawag na siya ako na baby, mga program, no? So sa drowning prevention naman niya, na-present ni siya na ako sa Vancouver, Canada in 2019, in 2021 in Durban, South Africa, and in 2022 in Australia, South Australia in Adelaide. So duwangin percent drowning ka road safety. So, pero hindi siya tungod kay you get to ang imo bala nga satisfaction is ma-recognize ang Western Visayas, not you, not me nga ma-recognize, but ang Department of Health Western Visayas. Because the Department of Health Western Visayas is the template. Siya ang template for drowning prevention and road safety. So makasiling ko nga damot na kami initiatives road safety and drowning. Tagang ibang nga region nag-invite pa nga mabulig sila. Sila nga program, sila nga violence and injury prevention program. So naka-invite ang BARM, that time ARM pa siya, ARMM pa siya, for the violence and injury prevention program. Naka-invite man ang sergeant,
ang Northern Mindanao, dito ko na-meet gid si former director namon Dr. Subaan. Kag online ang Region 4A. So, gapangayo sila technical assistants from DOH Region 6. Yes. Doc, wala na kasi nabili na tayo, no? But sa mga babae, no, nga nagapamati, subong nga hapon, especially sa mga young women natin plan, no, nga magsulod sa government, ano ang ma-advise nimo, no, with your, kumbaga, malawig na tuig sa pagserbisyo sa gobyerno, ano ang imo nga ma-advise for them? Sa mga babae Yes, Doc. nga magsulod sa government Yes, service. Okay, so sa aton nga mga gusto magsulod sa government service, no, ang importante nga you know your potential. You know who you are, you know your capabilities, your talents, but you also need to know your limitations. Bilang na may familiar ka na siguro, ma'am, sa kwan sa form na desiderata. For always, there will be greater and lesser persons than yourselves. So, greater ka kung may mga potentials ka, capabilities ka, mga talents, abilities na medyo advanced ka sa iban. But there are people in other aspects na mas advanced siya sa imo. So, more or less, ano mo siya, hindi mo siya limitation, galing, no? Ning paano siya. There are people na mas ano siya, mas more talented siya. Yes. Like ikaw sa una, ano ka ma'am, talented, ano ka ang imo forte, English, bala, or math. Something like that. Amo man na siya sa work, so you should know your potential. Number 2, it also starts with letter P, be professional. So kung professional ka, iwan mo ginang-mix ang imo work sa imo personal life. So kung may mga problems ka sa imo families, imo nga nabalay, so hindi mo siya pagdaloon, hindi ka magmukmok, tawag ka na problema ka. Be professional ka, na kung obra ka, hindi mo sagad panundumin mga problem, kaya kung panundumon mo, syempre affected ang quality sa imo work, di ba? Gusto kinala may may balance ka between life and family. Kaagi ko na siyang bisan weekend. Pero actually, wala ko brown kung weekend. Muti from time to time, kaya dako naman ang mga bata. Wala na ako kay tutor, graduate na ako sa pag-tutor sa ila. May time man nga tiwai ka man obrahon kung weekend. Total obrahon naman nagyapon sa Monday to Friday. Obrahon ko na lang mag-obra sa bagay niya in advance na makabulig mo siya sa iyong mental health. Yes. Dahil sa kaya obrahon mo ng yapon para hindi ka balaman kuhan mag-cramming. Yes. So, mga advice ko kag sa work, bring out the best in you. Kag kung may mga detractors ka, kung may mga nagakuan sa imo balang criticize, you will consider it as constructive criticism. Yes. You turn the negative into positive, because in stress, S-T-R-E-S-S, stress is not always bad. There is a good form of stress which is called eustress. E-U-S-T-R-E-S-S. Meaning that's good stress, that's the adrenaline in you that keeps you working. So, ako na siyang ma-advise ko, number 1, Vijaya planning, know your potential. Kaya bigla na ang identity crisis ka, nagsugod ka sa gobyerno, wala kakabalo ang offer mo. Yes. So, know your potential and be professional. Yes. Ano nang kung advice? Yes. Doc, unfortunately, no, wala nagkikita sa nabilin na oras na wadaw ko nito. Bitin, Doc, kakabay pa kami next kita nga session, Doc, sa next year. Yes. Kag syempre, isa pa nato, dira, Doc, nga pamakot ang iwas papotok, but I know, no, nga, ang ato nga DOH, very open gid no sa pag-answer sa mga questions ng media. And with this, Doc, no, kami diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo, nagapasalamat gid for giving us your time, Doc, kabay pa nga, ini last time, no, nga makaupod ka namon diri sa programa Babay Ka. Madamo gid, Doc, nga salamat sa imo kag syempre sa mga kopdanan nato dira ni Sir Rodney and ni Ma'am Andrea. Madamo gid nga salamat sa inyo. God bless you, Doc, and maayong hapon, Doc. So, thank you so much, Ma'am, and we hope to have a second batch of Yes. this interview. Don't forget, be safe, eat healthy, and ride safe. Amo nang tax ring reminder sa aton nga iwas paputok campaign sa aton nga Department of Health. So, wishing everyone a very Merry Christmas
and a blessed and a more prosperous New Year. Thank you so much Yes. sa inyong programa. It's really a great privilege to be here. Yes. Thank you and God bless everyone. Thank you so much, Doc, and advance Merry Christmas and Happy New Year dira sa inyo. Thank you, Doc. Merry Christmas! There you have it, mga abyan, si Dr. Mayan Suliva Santa Lucia. Ang ato nga espesyal nga guest subong nga hapon, ang chief sa ating nga local health support division sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Mga abyan, no, madamo si Doc no sa mga advice no sa mga kauturan natin subong nga hapon, especially for those women kailangan ning mga magsulod sa government, not only actually sa government no, but sa kundiin man nga luyag ni musudlan nga ubra. And this no ang mga advices ni Doc wala na nag-apply sa mga babae but sa tanan mga gender. Una, mga abyan, no, know your potential. Alam mo sa kaugalingon nimo ang strength nimo and weaknesses. And hindi man malain mga abyan no, if we seek help. Maggusto sa mga tao no, na mas abilidaran pa sa ato. Kadua, mga naging mention ni Doc, be professional sa imong mga pag-ubra. Know how to balance no, sa imong mga time sa work and at the same time sa imong man nga personal life. Ni mga abyan no, ang pila sa mga advices ni Doc Santa Lucia. So kabay pa hopefully no may next round kita nga makaupod si Doc Mayan. Namo kita na sa mga ma-learn ki Doc. Kag syempre nung aton dila nga iwas paputok campaign. Mga abyan, thank you so much sa ilang nga pagtutok subong nga hapon. Maayong hapon. Una ni Ryan Lumawa. Nandiyan pa mati subong nga hapon.